So, ang ating topic ngayon ay yung patungkol sa bautismo, no? Spanish word for baptism. Nasa Tagalog ay binyag. Kasi maraming mga pagtutol o maraming mga twist na ginawa ng mga pastor upang maakit nila sa Katoliko, ginamit ang topic na bautismo. Ang pagtutol nila, bakit ang mga Katoliko, mali kayo mga Katoliko, sabi nila, mali kayo mga Katoliko kasi nagbinyag kayo ng mga bata. Mali rin kayo mga Katoliko kasi nagbinyag kayo na hindi sa suba. Yan ang mga palagi nilang sinasabi upang maakit nila o mapaniwala nila ang mga Katoliko hindi pa masyadong alam. Kasi parang dali lang yan dali lang yan i-twist. Ano ba yung salalo, no? So, yan, no? Gagamitin nila yan upang maakit ang mga Katoliko na hindi pa masyadong matibay sa kanilang pananampalataya, no? Marami silang mga pagtutol, no? So, at yan ay sasagutin natin, no? Step by step, yung lahat ng mga sinasabi nila na ang binyag raw ay sa ngalan ng Ama, kaya para sa kanila mali ang binyag ng simbang Katoliko na sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So yan ang ating mga lilinawin ngayon, no? At marami pa silang pagtututol, no? Mayroon din silang mga talatang ginagamit, no? Pero twist na, no? Yung binaluktot nila, no? Binaluktot nila ang mga talatang na ginagamit nila. Kaya sasagutin natin yan lahat, no? So, yun pa mga pagtutol nila, no? Ang Panginoong Hesus raw ay malaki na binautismohan. Yan, lahat ng mga pagtutol nila patungkol sa bautismo ay sasagutin natin. So, now, again, ang tanong, ano ba ang bautismo? What is baptism? So, kailangan din natin yan maintindihan upang mayroon tayo idea o na mabigay or mayroon tayong idea paano nato i-address yung mga pagtutol sa mga protestante. Now, so, according sa our church, no, sa simbahan, sa tunay na Christian religion, walang iba kundi ang Iglesia Katolika, ang sinabi ay, baptism is the sacrament of regeneration by water in the word, per aquam in verbo. So, makita natin yan sa ating CCC, no? So, ibig sabihin mga kapatid na ang binyag ay isang sakramento ng pagbabagong buhay sa pamagitan ng tubig at sa salita. Or, na ang ibig sabihin ng salita ay espiritu. Now, ang etimolohiya na o pinagmula ng salitang binyag ay ang Griego na salitang bapto or baptiso, na ang ibig sabihin ay to wax or to immerse. That is why ang simbahan maaaring siya mag-bautismo kahit saan, kahit sa mayroong maraming tubig. Pero nang pagdating sa tinatawag na church development, ang simbahan ay doon na nagbautismo sa ang Christian religion or Catholic Church ay doon na nagbautismo sa simbahan. Kasi noon, sa panahon natin Panginoong Hesus, parang manglakto na ako, pero noon, sa panahon natin Panginoong Hesus, kaya ang Panginoong Hesus ay doon siya binautismohan sa suba dahil wala pa silang simbahan. Wala pang simbahan. Kasi simulan pa yun sa pagtayo na ating Panginoon sa Panginoon sa Christian religion, at lalo pa na at saka din inuusig pa sila sa panahong iyon ng ating Panginoon Hesus. So wala pa silang simbahan o balay dasalan o balay yung doon sila titipon. Wala pa. Dahilan, ang Panginoon Hesus ay doon siya binautismohan sa suba. Yan mga kapatid, no? Sa ating pagsagot kagad. Now, so, ang bautismo, ang kaulugan at ibalikan ay to immerse or to wash. So, kahit
saan ang importante, ang nagbautismo ay ang tunay na Christian religion. Nawala iba kundi ang Iglesia Katolika. Kasi kahit ang ginawa ng mga protestante na nagbautismo sa suba, kahit ang ilang proseso ay nasa suba na maaaring tama, pero ang nagbautismo ay piki man, so wala rin kwenta. So, ibig sabihin, ginagaya lang nila ang ginawa ng simbahan upang makaakit sila ng membro. Yan mga kapatid. So, ang importante na ang nagbautismo ay ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus. Yan mga kapatid. So, now, ang salitang binyag ay galing sa salitang Kastila na bautismo, no? Ating na Greek baptizo. So, yan mga kapatid. So, ang ginagamit sa mga protestante ay ang salitang bautismo na mayroong magsasabi na kayo mga Katoliko na binyagan ng kayo pero wala kayong bautismo. So, dahil mga kapatid sa plaza o katsaan, masasabi sa ko na little knowledge man yan sinasabi mo, Brad, parang little knowledge ka. Kasi ang bautismo ay Spanish term yan sa baptism. Sa Tagalog, binyag, sa Bisaya, bunyag. So, kung sasabihin mo na ang baptismo ay iba sa binyag, parang sinasabi mo na rin na iba ang bahay at sa house. Yan mga kapatid ang nakakatawa sa mga sekta, no? So now, ano ba ang gagamitin ng simbahan tuwing siya ay mag-baptize ng tao? Now, so ang tanong naman ngayon, or ano ba ang mga bagay o mga salita na dapat bigkasin tuwing ang tunay na iglesia ay mag-bautismo? Now, so, it is called matter and form of baptism. Now, ang bagay na gagamitin mga kapatid ay sinasabi na sa banal na kasulatan o ipinahayag na ng Diyos sa banal na kasulatan kung ano ang gagamitin tuwing mag-baptize ng tao na naakit sa tunay na iglesia. Mababasa natin yan sa Gawa chapter 10, talata 10, versikulo 47, no? Tulad natin, sila ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? So, tubig. Ang kailangan mayroong tubig tuwing gawin ang baptism. Now, ang form of baptism, mga kapatid, ay yung mga salita na sinabi ng Panginoon Hesus tuwing isinuko niya ang kanyang simbahan na humayo kayo at bautismahan ninyo ang lahat ng tao. Ito ang babasahin natin sa Mateo 8:19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyo mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan mga kapatid, ang ibig sabihin or ang form of baptism na nilinaw din sa San Juan 3:3-5. So, sinabi rito, no? Sinabi rito, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi ko ito. Malibang ipinanganak ng muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghari ng Diyos. Paano mag-ipapanganak pang muli ang isang tao matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muli ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak na sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ibig sabihin naman na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung walang bautismo. Maliban sa mga inosente na hindi napuntahan sa mga misyonaryo or hindi naabutan sa pagpangaral sa mga Katoliko at naging matino ang kanilang buhay o namumuhay sila ng
matino. Ayon sa pag-iisip nila na mayroong Diyos na lumikha sa sanlibutan. So, kahit sila ay walang bautismo dahil sila ay inosente, maaari din silang maliligtas. Pero sa mga taong na pag-aralan na, ngunit hindi tumanggap na ang simbang Katolika ay ang itinayo ng Panginoong Hesus, hindi sila makakapasok kasi para silang walang bautismo. Now, so ang tanong naman, sino ang nag-utos na binyagan ang lahat ng tao sa buong mundo? So binasa na natin, no? Pero balikan natin mga kapatid. So, upang ang lahat ng tao ay maliligtas, dahil isa lang ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus, isinugo niya ang kanyang iglesia na humayo kayo sa buong mundo. Dahil lang, nakapunta sila sa Pilipinas. Yan mga kapatid, basahin natin ang salat ni Mateo 8:19. Kaya't habang kayo'y humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So maliban, ang malinaw na ang nagsugo na bautismuhan ang lahat ng tao ay siya may-ari sa simbahan na Kristyanismo na wala iba kundi ang Iglesia Katolika. Dahil ang itinayong Iglesia ng Panginoon Hesus ay tinatawag na Katoliko noong taon 107 dahil ang kanyang misyon ay universal, pang buong mundo. Humayo kayo sa buong mundo. Yan ang misyon. So malinaw, no? At mababasa rin natin ang pagsugo ng Diyos ng Panginoon Hesus na sa kanyang iglesia na kailangan kayo humayo upang mabautismuhan ng lahat ng tao. Sa Ebanghelyo din ni San Marcos, no? Sa Marcos 16:16, ito ang sinabi. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakaganda. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. So napakaganda mga kapatid ang iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus. Kasi kung tayo nabautismuhan sa kanyang iglesia, maliligtas tayo. Napakaganda, napaka-bless ang naging kaanib sa tunay na iglesia. Napaka-bless kasi maliligtas sila, maliligtas tayo. Kasi ang simbang Katoliko ang tunay na iglesia. Ngunit, ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Yan ang disadvantage. Na kung ayaw tayong tumanggap o magpabautismo sa iglesia na tinayo ng Panginoon Hesus, tayo ay paparusahan. At ang ibig sabihin sa parusang yan ay ang impyerno. Kasi ang magpabautismo at maniniwala ay maliligtas na siyang kaharian ng Diyos or na siyang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. So, ang ibig sabihin sa sinasabing, ang hindi, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang ibig sabihin yan, ang opposite ng kaharian ng Diyos na walang iba kundi ang impyerno. So, yan ang disadvantage sa mga tao na hindi naniniwala o hindi nagpabautismo sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus. Kasi wala silang ibang papuntahan kundi lawa ng apoy. Now, so, ang tanong pa, ilang bautismo ang ating tatanggapin? Kasi maraming mga sikta ngayon sa buong mundo. Imagine, ako din sa latest, pero hindi pa, no, wala pa akong kamta na ebidensya o kahit sa encyclopedia na more or less 60,000 denomination na ngayon sa buong mundo. Pero ang nasa aking kamay, nakita ko na sa encyclopedia yung 47,000 denomination. Imagine na, 47,000 denominations throughout the world ang nagbautismo sa mga tao na maakit nila. Ngunit, isa lang ang itinayo ng Panginoong Hesus. So ang tanong, ilang bautismo ba ang tatanggapin ng isang tao? Kasi kung magpabautismo siya sa Katoliko at magpabautismo din siya sa iba, parang dalawa na. At kung lumipat pa siya sa iba, parang tatlo na. Pero
ang sabi nila, hindi man valid yung bautismo na natanggap namin doon sa Katoliko, doon sa, sa ibang sikta, kaya isa lang. Yan ang sabi sa mga walang alam, no? Pero sa may alam, walang pintalyang sinasabi nila, no? Or sa may alam, marami na ang bautismo na tinanggap nila. Nabasahin natin mga kapatid, o babasagot natin ang tanong, ilang bautismo ba ang ating tatanggapin? So ang sagot na ipinahayag na natin Panginoong Hesus sa pamagitan sa aklat na sinulat ni San Pablo para sa taga-Episo ay isa lang ang bautismo. At babasahin natin ang Episo 4:5. Ito ang sinabi. May isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Malinaw. Ang tanong naman, bakit isa lang ang bautismo? Isang bautismo lang. Bakit? Kasi isa lang ang iglesia na tinayo ng ating Panginoon Hesus. Mababasa o malinaw natin yung maintindihan sa Matthew 16:18. Ito ang sinabi. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ano ang sinabi? Aking iglesia. Hindi sinabi aking mga iglesia. Singular ang pagbigkas natin, Panginoon Hesus, hindi plural. No? Kaya, isa lang ang bautismo kasi isa lang ang iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus. At sinabi pa rito, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. That is why, mga kapatid, kahit ang simbahan ay nag-undergo na nakaranas ng more or less 300 na taon o 300 years, hindi siya nawawala, hindi siya nailit sa mundo. Kahit pinatay sila, ang uban ba, pinakain ng mga leon, kung ano pa ang ginawa. Dahil sa sinasabi dito ng Panginoon na kahit ang kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. So patunay ang pagbautismo sa lahat ng tao sa buong mundo sa pamagitan ng simba na itinayo ng Panginoong Hesus. So malinaw na isa lang ang binigyan ng utos sa ating Panginoong Hesus na magbautismo sa lahat ng tao kasi isa lang ang Kanyang itinayo na iglesia. Now, so isa lang dahil ang iglesia ay katawan ng Panginoong Hesus. Malinaw rin ipanayat, ipalinaw din niyang ipinayag sa ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng aklat na sinulat ni San Pablo para sa taga-Kolosas. Ating basahin ng Kolosas 1:18. Siya ang ulo sa iglesia na kanyang katawan. Malinaw na ang iglesia ay katawan ng Panginoong Hesus. Kaya malinaw na isa lang ang iglesia na kanyang itinayo. Dahil hindi man mangyari na ang isang ulo ay may 2 at 3 o 60,000 na katawan. Hindi rin mangyari na ang maraming katawan ay may isa lang ulo. Hindi yan mangyari. Kaya isa lang ang bautismo kasi isa lang ang itinayo na ating Panginoong Hesus na nagpapahayag na isa lang ang kanyang inutosan na magbautismo. Yan mga kapatid. So, malinaw, no? So, dahil isa lang ang itinayo ng Panginoong Hesus, isa lang din ang may kapangyarihan na magbautismo. Wala ng iba. Isa lang ang may authority na gumawa ng baptism. Wala ng iba. Kaya kung mayroon mang magbautismo na hindi nila ma-prove na ang kanilang iglesia ay ang itinayo ng Panginoong Hesus, 1,000 or 1,000,000% piki yung iglesia na yan. Kasi mapamigyan ng patotoo na kayo na ang isang grupo ay may authority na magbautismo kung mabigyan niyang prueba na ang kanilang iglesia ay siya ang itinayo ng Panginoong Hesus. Yan mga kapatid. So paano nila mabigyan patotoo ang mga sikta ng kanilang mga iglesia o grupo ang itinayo ng Panginoong Hesus na kung wala ang simbang Katoliko, wala man sila. Yan mga kapatid. Palagi nating iisipin o hindi natin kalimutan
na kung wala ang Iglesia Katolika o Simbahan Katoliko, walang baptist, walang saksi, walang Iglesia ni Cristo Manalo, walang Saulista, walang Born Again, walang Pentecostal, walang Foursquare, walang Mormons. Lahat ng mga sikta, wala sila kung wala ang Iglesia Katolika. Kasi galing sila sa simbahan. Yan mga kapatid. Sila ang sinabi ni St. John sa kanugtong sa kanyang ebanghelyo na umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoon Hesus. At ito sa mga kapatid, ang unuan, 18-19, ito ang sinabi, mga anak, noon lang katapusan sa kalibutan. Gisugin na kamo magwani ang kaaway ni Kristo o alin na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga doon na gayon ang katapusan. Kini mga tawanan dili tingol na sakop sa atong pondo. Busa na mula sila kanato. Kung tingol pa ato sila mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan nabiya sila aron na ila gayon na sila dili kauban nato. Malinaw na pinayang ng ating Panginoon sa pamagitan sa unang sulat ni San Juan, nakarugtong sa kanyang ebanghelyo na mayroong umalis sa simbahan. At yan ang nangyari ngayon. Silang lahat na naging sikta ay galing lang sa isang iglesia na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. So malinaw na kung wala ang simbang Katoliko, walang mga sikta sa buong mundo. Wala. Now, so baptisman ng tao upang siya ay maligtas. Yan ang main reason why Jesus gave mandate to his church na umayo kayo. So, ang purpose upang maliligtas ang tao. Kasi sinabi nga ng Panginoong Hesus sa Juan 3:5 na malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yan ang sinabi natin ng Panginoong Hesus. Kaya upang makakapasok ang lahat ng tao sa buong mundo, kailangan siya magbaptismuhan. At kailangan ang nagbaptismo sa kanya ay ang tunay na iglesia. Yan mga kapatid. So yan ang dahilan bakit baptismuhan ang lahat ng tao. Kasi ang nais na ating Panginoon ay maliligtas ang lahat ng tao. Ating basahin mga kapatid ang 1 Timoteo 2:4. Sabi nito sa 3, no? Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So dahil ang nais ng Panginoong Diyos ay maliligtas ang lahat ng tao, dahil isinugo niya ang kanyang iglesia na umayo kayo sa buong mundo. Yan ang dahilan bakit bautisman ang lahat ng tao, upang siya ay maliligtas. Now, ang tanong na naman, saan ngayon ang tunay na iglesia ng Diyos o tunay na iglesia ni Cristo na siyang magbautismo sa lahat ng tao? Saan naman ngayon? Kasi marami naman ngayon ang nagbautismo. Na more than 60,000 ngayon ang grupo na nagbautismo. Ngunit, isa lang ang itinayo ng Panginoong Hesus. So ang tanong, saan ngayon ang tunay na iglesia na siyang magbigay ng bautismo sa lahat ng tao? Ang sagot mga kapatid ay simple, walang iba kundi ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus na tinatawag na Iglesia Katolika noong 107. Kasi mga kapatid, first na tinatawag na Katoliko or Katolika ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, it was 107. Through the third bishop of Antioch part sa hindi ko kalimot sa Greece, na walang iba kundi si St. Ignatius. Siya ang first na obispo, third bishop of Antioch, first na bishop na nitawag na tumatawag sa Christian religion na Katoliko. So walang iba ang may karapatan o may kapangyarihan na magbautismo kundi ang itinayo ng Panginoong Hesus na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. So yan mga kapatid. So ibig sabihin, ano ang karapatan ng mga sikta na magbautismo na hindi man sila ang itinayo ng Panginoong Hesus? Sapagkat kung ang mga Katoliko na
bakit sa mga sikta may alam pa sila nang sila ay isang Katoliko pa, nang sila pa ay nandyan pa sa simbahan Katoliko, sana hindi sila lumipat o umalis kung sila ay may alam pa. Kasi napakalinaw, no? Nang isa lang ang itinayo ng Panginoong Hesus at yung mga nagsasabi na sila ay may karapatan, hindi naman nila mabigyan ng patutuo na sila ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. So, pero mananagot sila mga kapatid, yung mga pastor na yan na nagsabi na may karapatan sila magbautismo ng tao, mananagot din sila tuwing sila ay mamatay. Mananagot din sila. Now, ang tanong na naman, sino ang binyagan? No? Sino ang binyagan? Kasi ang sabi ng mga Protestante, mali kayo mga Katoliko na magbautismo ng mga bata kasi malaki nga ang Panginoong Hesus binyagan. So yan ang sundin natin. So mali kayo. So, mga kapatid yan, i-explain natin, ha? Explain natin yan. Now, ito. So, ang bautismo ay ang lahat ng mga tao. Yan mga kapatid. Nasabi na sa balista, hindi kasali ang bata niyan kasi ang bata ay hindi tao. Meron ba ikalawa para sa mga salista, ang babae ay hindi rin tao para sa kanila. Mga kapatid, ako'y nakaharap na ng isang pastor. Ang topic na amin diniskasan ay yung patungkol sa numero ng halimaw na 666. Nang tinanong ko siya na si Ellen G. White, base ng inyong daya, ay lumabas na ang kanyang pangalan ay may equivalent numbers na 666. Pero ano ang sagot ng pastor? Brother Sol, mali ka. Ang sinabi sa Bible, pangalan ng tao, hindi pangalan ng babae. So ang tanong ko sa kanya, ibig kong sabihin, ang babae ay hindi tao? Hindi siya sumagot. Ang sinabi niya, kung mayroong babae na maglalakad, anong sasabihin mo? Mayroong taong naglalakad o mayroong babae naglalakad? Sinagot ko siya, para tumpak, mayroong babae naglalakad. Ang sabi niya, yan. Ibinalik ko ang tanong. Ibig mong sabihin na hindi tao ang babae. Wala ka din siyang malinaw na sagot. Mayroong bata, mayroong parang binata doon. Kasi doon kami sa isang bahay. Sinabi tungkol sa bata. Doon. Sabi, isdi ka? Sagot is, opo. Sabi sa yaman, oo. Kini mo tapan, badam, ikaw, sabi sa buka. Niya, kani, kung siya mo nilin mo, yung anak, siya po ako nga. Sila, kung di mo tana. Pero, sumod ka nga mo pastor, ningon na kini mo anak, at kung ilang tao, base siya ang istorya, so kini mo anak tao kay lalaki. Pero ikaw, may inahan babae, hindi ka tao. Huwag yung tingko kang inatanak, huwag yan. Namingaw kayo ang tulos balay, natawa na lang. So yan ang mga pagkatanungan ng Sabatista upang ma-justify nila ng single jiwat ay hindi 666 o hindi ang ibig sabihin din sa pahayag 13:18, sinabi nila na ang babae ay hindi tao. Para sino bang naglamat sa mga Sabatista, no? Para ma-justify lang nila ang mali, kahit ano na lang lesonin ang gawin nila, yan ang satanic, no? So, okay. Sino ang bininyagan? Ang sagot, ang lahat ng tao. Ibig sabihin, pati bata, kasi ang bata ay tao. Pero, lilinawin din natin, no, na mayroong bata ang bininyagan o binautismohan. Now, so, lahat ng tao ang binyagan. So, ang pagtutol naman sa mga Protestante na malaki lang ang bautismohan kasi ang si Kristo ay malaki nga nang siya ay binautismohan. So, kung gano'n ang masasabi ng isang tao o Protestante, malinaw na siya ay little knowledge about truth. Little knowledge siya regarding of faith and moral or about truth. Wala siya alam. Now, bakit? Kasi, basahin muna natin ang ginagamit nilang talata, no? Sa pag-suporta sa kanilang sinasabi na malaki lang daw ang bautismohan
Kasi ang Panginoong Diyos ay malaki ng binautismuhan. Ito ang talata na ginamit nila, no? Sa Ebanghelyo ni San Mateo sa chapter 3 verse 16. Nang nabautismuhan si Jesus, kagad siya bumangon sa tubig, nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumako sa kanya. Ang konklusyon na naman nila, malinaw na malaki ng bautismuhan ng Panginoong Diyos. So, yan ang sabi nila. Ito pa rin ang gagamitin nila. 1 Pedro 2:21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagtawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtitiis para sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Sabi naman nila, malinaw na sinasabi ni Pedro, kasi wala silang galang, no? Malinaw na sinasabi ni Pedro, this is ang kanilang salita, na ang si Jesu Cristo ay nagbigay o nag-iwan ng halimbawa, kaya siya ang sundin natin. So, kung ang Katoliko ay walang alam, maakit din nila mga kapatid. Now, gamitin din nila ang Marcos 16:16. Ito ang sinabi, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. At sabihin naman nila kaantado, ang sumampalataya, ang bata ba, makaintindi na? Yan ang mga suporta raw nila sa kanilang mga ginagamit. So, na mga talata, gamitin din nila ang nakasulat sa gawa, no? 2:38, ito ang sinabi. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. So, ang konklusyon naman nila, kung sasabihin naman nila kagad, malinaw na malaki lamang ang bautismuhan kasi sila lamang ang makaunawa at mayroon ng kasalanan. So, kung ang Katoliko ay walang alam, makukuha sila sa twist, anumang pagbaluktot ng mga protestante. So, yan ang sinasabi nila, no? Sinabi pa nila, ang bata hindi pa maniniwala kasi hindi pa makaintindi. So, as madayon siya kung ang isang Katoliko ay walang alam, makakit siya. Sinabi din nila, wala pa siyang kasalanan, kaya ano ang kanyang pagsisihan? So, parang tama ang kanilang mga sinasabi kung hindi tayo mag-aral ng mabuti. So, paano yan natin i-address? So, mga kapatid, ang mga talata na ginagamit ng mga protestante o sa mga talata na ginagamit ng mga protestante ay walang sinabi na ang mga bata o sanggol ay hindi bautismuhan. Ang sinasabi nila ay yung pawang kuro-kuro lamang o kanilang opinion lamang. Wala mong diliktang nagsasabi ang Panginoong Diyos, o kayo sa buong mundo, bautismuhan ninyo, ngunit hindi ninyo bautismuhan ang mga infant o mga batang masuso o bata. Walang sinasabi. Kaya, kailangan natin intindihin ang buong kasulatan o basahin ang buong kasulatan upang maunawaan natin kung ano ang context ng mga ginagamit nila mga talata. Kasi ang talata ay halos 20 verses ang laman. So, kailangan basahin lahat upang makukuha natin o maintindihan ang context sa whole chapter. Yan mga kapatid. Hindi lang yung maghanap tayo ng ititira natin sa Katoliko na ginawa ng mga protestante. Hindi, yan, balik yan. Kasi ang banal na kasulatan ay basahin at intindihin. Yan mga kapatid. So, mababasa natin rin yan mamaya, no? Now, okay. Ito pa rin. Okay, so, ang salitang bautismo mga kapatid or ang bautismo ng mga malalaki na ay tinawag na credo baptism, which means believers baptism. Yan ang sa mga malalaki. Credo meaning believers,
baptism, no? So, yan. Kasi ang salitang credo ay Latin na salita na ang ibig sabihin ay I believe. So, meaning, malaki na siya. Kasi makakonfess naman siya, makabayad naman siya dahil ako'y naniniwala. That is why, ang baptismo ng mga malalaki na ay tinatawag na credo baptism. So, malaki na ang baptismoan. So, malaki na ang nabaptismoan ng Panginoon Jesus dahil siya mismo ang nagturo na baptismoan ng tao. Yan ang dapat malaman sa mga protestante. No, na paano ang Panginoon Jesus baptismoan tuwing siya ay sanggol pa na siya man ang mismo ang nagturo na baptismoan ng tao. Ibig sabihin, wala pang tao kahit si Santa Maria at si San Jose na nakaalam na mayroong pangaral patungkol sa bautismo. Yan, that is why I say always, pastor sa mga sekta, little knowledge about God. Bakit? Hindi nila alam bakit ang Panginoon Isos malaki ng binaptismuhan. So, ang Panginoon Isos malaki na siyang binaptismuhan kasi siya mismo ang nagtuturo patungkol sa bautismo. Ibig sabihin, aking balikan, si Santa Maria at si San Jose at ang lahat ng tao sa Israel ay hindi pa nila alam ang patungkol sa bautismo kasi Christian teaching yan, hindi yan sa Judaism. So yan ang dahilan bakit ang Panginoon Jesus ay malaki ng nabautismoan o nagpabautismo. So napakalinaw, no? Napakalinaw ang mga kamalian ng mga napakalinaw ang sagot sa kamalian ng mga protestante o sa mga binaluktot na mga pastor. Now, so, yung sa 2:38, ang sabi ni San Pedro sa Gawa 2:38, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Dahil at ito ay hindi nangangahulugan, ang bata ay hindi binyagan. Hindi sinabi ni San Pedro na ang bata ay hindi niyo binyagan. Walang sinabi si San Pedro. O kahit sa buong Biblia ay wala mababasa na ang bata ay hindi binyagan. So yan mga kapatid, no? So now, ang tanong, bakit binyagan ng mga sanggol o mga bata na wala naman silang nagawang kasalanan? So, kasi step by step ang ating gagawin, no? Now, ang binyag ng sanggol ay tinatawag na kaido o pido baptism, no? Kaido or pido baptism. Ang salitang pido ay galing sa wikang Griego na salitang pais na ang ibig sabihin ay child or bata. Yan mga kapatid. So, kailangan tayong mag-aral, no? Upang masagot natin ang mga protestante. Ang sanggol ay baptismuhan dahil ang sabi ng Panginoon Jesus, kung balikan natin ang San Mateo 28:19, baptismuhan ang lahat ng tao. Lahat ng tao. Pero hindi pa satisfied ang mga protestante kung yan ang ating gagamitin. Kasi parang sabihin nila na ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus ay yung mga malaki lang. At dito, nailabas na mga sabalista na ang bata ay hindi tao. Tingnan niyo mga kapatid na paano na nakakatawa ang mga sabalista. Ito, bakit nakakatawa sila? Ang bata ay hindi tao. Ngunit, nang lumaki na, maging tao na. Ano ba ang pag-iisip ng mga sabalista? Ang isang likha ng Panginoon Jesus tulad ng kanyang watis, noong bago pag-isilang, para sa kanila ay hindi tao. Pero ngunit, nang ito ay na 10 years old na, tao na raw. Ano ba ang pag-iisip ng mga pastor? Ang bata ay hindi tao, ngunit nang lumaki na, ay maging tao na. Sus! Sana masabi natin
mabuti pa lang wala ng ulo. So, no? So, mabuti pa lang wala ng ulo. Kaysa magsasabi na ang sanggol ay hindi tao, ngunit nang lumaki ay tao na, maging tao na. Ano bang pag-iisip yan? Now, ang tanong naman, or ang ikalawa din, na ang sanggol, kahit wala pa siyang nagawang kasalanan, ay mayroon siyang tinatawag na pamulang sala or original sin. No? Mayroon siyang pamulang sala at yan ay malinaw na tinayag ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan natin mababasa sa awit or Salmo 51:5. Ito ang sinabi, ako'y masama sa buhak ng isilang, makasalanan ng ako'y inuwal. Ito ang sinabi ni Propeta David. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y inuwal. So, malinaw na ibinayag ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng aklat ng mga awit na mayroong pamulang sala or original sin. At yan ang lilinisin sa bautismo. Yan mga kapatid. Now, upang maintindihan natin na mayroong original sin, basahin natin mga kapatid ang sinabi pa sa New Testament sa pamamagitan ni St. Paul sa kanyang sulat para sa taga-Roma na ating mababasa sa Roma 6:23. Ito ang sinabi. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Malinaw ha? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Aking balikan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, tayo mamamatay dahil mayroon tayong binabayaran na kasalanan. Tanong, kung ang isang sanggol ay walang kasalanan, bakit siya mamamatay? Ano ang kanyang binabayaran tuwing siya mamatay? Kung tanggapin natin ang sinasabi ng mga mini ng mga ngaral na walang iba kundi ang mga pastor na ang mga tao ay walang kasalanan. Wala pa pulang sala. So ano ang kanilang binabayaran tuwing sila mamatay? Kasi mayroong sanggol na mamamatay kahit nandyan pa sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. Maraming nangyari na nandyan pa sa sinapupunan ng ina na mamatay na. So kung ang pag-intindi ng mga pastor ng ating paniniwalaan na ang bata ay walang pamulang sala, bakit siya mamamatay? Na malinaw ang sinasabi ni St. Paul na ang kamatayan, ang kasalanan, ang kamatayan ang siyang kabayaran ng kasalanan. Napaka baluktot sa pag-iisip ng mga pastor. Napaka baluktot. So, malinaw, no? Malinaw. Okay, mayroon pa. Sa Roma 5:12, ito pa rin ang sinasabi ni San Pablo na patutuo na mayroong pamulang sala. Malinaw itong sinasabi sa Roma 5:12. At ilusahin. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. Sino to? Sino ba yun? Sino ba yan? Walang iba kundi si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Malinaw. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. At ang pagkakasala ng lahat ay ang dahilan bakit sila mayroong kamatayan. Ang bata. Kung wala siya kasalanan tulad ng pag-iisip ng mga piki ng mga ngaral kundi na walang iba kundi ang pastor, bakit siya mamamatay? Bakit mamamatay ang bata? So, napakamaluktot ng ating mga kapatid na mga pastor sa kanilang mga pag-intindi sa banal na kasulatan. Pero, yan ay nangyari na maluktot ang kanilang pag-iisip kasi piki ang kanilang sikta. Hindi ang itinayo ng Panginoong Hesus.